Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Vlog na naman. Salamat to sa tumatagdag subscriber, no? Magbigay lang ho tayo ng ano dito. Konting dagdag lang ho. Kay Atty. Claire po to tungkol naman ho to sa vlog ko kahapon na tungkol do sa pamamaalam ni Kibuloy na siya handang mamatay, no? Ang galing ni Atty. Claire eh. Alam nyo, sana tumakbo ito, politiko. Oo. Kung senador, galing ho talaga nito. Pakinggan natin si Atty. Claire. Back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga revelations ni Pastor Kibuloy sa kanyang official statement nito lamang April 6, 2024. Ito ho yung tinalakay topic natin kahapon, ano. Ngayon, meron na naman ho akong panibagong idadagdag dito. Analyze natin yung kanyang mga sinasabi. Katulad nito. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi Tinalakay ko na ho ito kahapon, pero mas maganda ho yung kay Atty. Claire. natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Pero pastor, may kinakaharap kang kaso. Kailangan ka talagang usigin. Ano ba ang gusto mo? Yung nakasanayan mong kahit may nagdidemanda sa'yo, ay may lumalakad para iligtas ka? Yung taong politiko na pupuntahan ang dapat puntahan para lakarin ang mga kaso mo? Pastor, natatandaan mo ba yung revelation mo na nung binabalak i-sequester yung Prayer Mountain, ay sinabi mong inayos ito ni dating Pangulong Duterte at sinabihan ka na huwag kang papayag na ipa-sequester? Inayos niya yan, di ba? Nagpasalamat ka nga, kaya yung Prayer Mountain ay nandyan pa rin. Unang-una, itong property na to, which is 38 tax, sa panahon ni ERA, this is supposed to be sequestered by the government for the airport. Sabi niya yan, wow. Natigilan yung presidente at naratili ang tingnan. Nandito ngayon. Nagpasalamat ka nga kay dating Pangulong Duterte dahil nanatili sa iyo ang Prayer Mountain. Nung kasuhan ka ng DAR patungkol sa premature Ang tanong, sa kanya ba talaga? Di ba, mga boss? Maaaring may ano rin si Atty. Claire dito eh. Dahil tamang duda rin siya. Meron ako napanood na vlog niya eh. Parang sinasabi niya na, sa iyo lang ba talaga yan? Diba? Malaki ho itong mga nilakad ni Digong na sinasabi ni Atty. Claire, di ba? Hindi ho basta-basta ari-arian. conversion ng agricultural land na ginawa mong multi-million peso prayer complex. Nagkamali ka base sa RA 8435 kung saan ginawa mo ang isang agricultural land na maging non-agricultural land dahil sa pag-convert ng agricultural land na ito para maging prayer mountain. Nagpagawa ka ng mga improvements sa lupa na ito nang walang building permit. Yan ay labag sa batas. Ang sabi nga ng DAR ay dapat na makulong ka. Kapag ikaw ay nag-guilty, 6 na taon ang dapat na pagkakakulong dahil sa premature conversion of agricultural land na ginawa mo. Yung pangalawa, yung Prayer Mountain, nagkaroon din ng problema doon about conversion. Dinimanda ako ng illegal conversion of land. Hindi ko naman ang batas na yun. Pati ilan ako ng 6 years kung convicted, si Mayor din ang lumakad noon. Nag-pay siya lumakad at pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being, Sa makatuwid mga boss, tama yung suspecha ko, di ba? Na talagang ito, sabi rin ni Escañas, front lang ito eh. Si Kibuloy na ito eh. Di ba? Kasi
Di ba parati ko sinasabi, pwede ka bang makapag-ano sa kaharian ni Duterte? Nang ganun-ganun lang? Na ikaw ay sasabihin mo, ikaw ang anak ng Diyos? Bo. O, di ba? Kaya ito, sinasabi na nito na si Duterte lahat ang kumonsinti sa mga kakamalian niya doon sa kaharian ni Duterte. Di ba mga boss? Ito. Put to jail. And Mayor was there. I was in Hawaii that time. Ako very concerned na ako sa property doon. Kasi amin naman yun eh. Ang hinala ko sa tatay ko, hindi ginawa ko prayer mountain. Nagtayo ako ng mga bahay ko pa sa workers. Kalaban pa ang gobyerno, hindi ko alam. Illegal conversion daw of farming land. Hindi ko alam yun. Basta sa akin, matino yung aking intention. Hindi ko alam. Kala ko ba, alam mo lahat. Kala ko ba, you own the earth. Oh, di ba? Kaya tira ka ng tira. Yung pala, mali na yung ginagawa niya. Mabuti lang, may digonyo. Tuloy. As mayor ang nagtulong sa akin, I was in Hawaii that time kasi nag-ministry ako. Tinawagan niya ako, sabi niya, Pastor, ikaw ang mahala kay Jesus Christ. Ako mahala kay Judas dito. So, yan ang tulong niya. Ano ang naging katwiran mo? Ang sabi mo, hindi mo alam na mali ang ginawa mo. So, umamin ka na nilakad ni Tatay Diggs, ni dating Pangulong Duterte, ang kasong ito at pinuntahan ang dapat puntahan. Sanay ka ba na kahit mali na ang ginagawa mo, ay may lumalakad sa mga kaso mo? Ngayon, na tinuluyan ka na na makasuhan. Sasabihin mo na inuusig ka ng sarili mong bansa? Na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Hindi ka kasi sanay na usigin. Kaya naninibago ka. Hindi na ba kayang lakarin ni dating Pangulong Duterte ang mga kasong ito? Hindi na ba niya kayang puntahan ang dapat puntahan? Well, medyo hirap na kasing lumakad talaga. Literally, si dating Pangulong Duterte, nakatungkod na nga siya eh. Kaya siguro mahihirapan ka ng umasa sa paglalakad-lakad niya para sa'yo. Paliw. Ang problema dyan, mga boss, hanggang dyan mahaba-haba po itong vlog na to ni Claire, no? May kabasa pa ako ng mga comments nyo, no? So, tama ako. Diba? Kasi sabi ko nun, imposible kang makapaggawa sa kaharian ni Digong ng mga ganyang klaseng tirada na hindi kanya, kung wala siyang approval. So, hindi lang pala ganun, oh. Maraming kaso na pinasok to si Kibulog na to. Pati nga yung kasong rape, di ba? Dismiss agad na sinampan nung magandang babae, yung Amanda ba yun? Oo, alias Amanda. Napakaganda ho nun. Hindi pa ako nagbablog nun eh. Pero nakita ko yung kasi nakasubaybay din ako sa galaw nito, totoo. Oo, ang lakas. Ang ganda ng babae, umiiyak eh. Ang ganda ho talaga ng babae, artistahin. Oo. Mas anyway. Meron pang vlog si Mima Alicia, napanood ko kanina. Nasabi raw ni Bato, hindi raw gagawin ni Duterte na itago itong si Kibulog. Kasi nga, alam daw ni Duterte ang batas dahil nga abogado si Duterte na bawal magtago ng kriminal. Yan ang sabi ni Bato. Tawa kay Mima Alicia kanina eh. No? Alam niyo mga boss, no? Ito ang aking conspiracy theory sa mga nangyayari ho talaga dito kay Kibuloy, no? Sa mga oras na to, parang ang buhay ni Kibuloy nasa kamay ni Pilato, nito si Digong. I have the power to hide you and the power to crucify you. Hindi ho siya pwede. Isip-isip tayo mga pre. Ginawa na siya, administrador na siya di ba? Ng lahat ng ari-arian. Nitong si Daw, lahat daw na. Pero yun, ayon kay Attorney Claire
Claire Castro, maraming ari-arian na dapat, walang nangyari dahil kung hindi nilakad ni Digong, wala na. At baka nakulong pa. Di ba? Doon sa kay Atty. Claire Castro, di ba? May kulong 6 years nga, di ba? Pero yun nga, dahil sa Digong, dahil dito sa kanyang best friend, walang lusot. Lahat yung mga kaso na dapat siyang tapos na siya, hindi na siya lumaki. Kumbaga, hinarang ni Digong at kumbaga sa pinabayaan siyang mamukadkad ng mga mukadkad. Taki mo yung Prayer Mountain, dati pa lang yun, agricultural kung ano-anong ginawa, di ba? Tapos nung may nakasilip, nakakita, Digong speaking. Sige, pastor, bahala ka dyan. Sa langit. Bahala ka dyan, ano sabi? Bahala ka dyan kay Jesus Christ. Bahala ako dito sa mga Judas na to. Sabi, palakpakan naman yung mga akarnig. Di ba mga friend? Oo. Kaya ngayon yan. Yung mga naghahanap, no? At yun, sinasabi nga kanina ni Bato na hindi raw yan itatago ng Duterte. Tawa kay Mima. Sabi ni Mima, ikwento mo yan sa Pagong. Bato? Wala ho siyang pupuntahan wala siyang ibang pupuntahan kung hindi doon Kasi yun nga, basta mo papapasok yung kaharian ni Duterte. Di ba? Pag sinabi kong wala. Takot sila. Hanggang sa ngayon, malaki pa takot nila doon sa Digong di ba? Kagaya sabi nung yung mataas na pulis, inirespeto natin ng dahil dating yan, presidente yan. May respeto pa rin sila, yung mga militar, kay Digong. Kaya huwag kayong matigas sa ulo nyo. Pag sinabi kong wala dito, wala. Wala silang magagawa. Davao yan yan kwento ni Atty. Claire, di ba? Yung mga dapat na kaso ni si Kibulog, inaayos ni Duterte. Hindi ho basta-basta kaso. Rape, dismiss. Ang problema ngayon, bakit Davao City ngayon ang nagpapahuli sa kanya? Di ba? Malaking tanong. Kaya nga sa aking isip, di kaya nilalaglag nito kung wala na siyang pakinabang dito. Tatanong lang, ba mga boss, mag-collab na po tayo. Sa totoo lang yan mga boss, hawak ni Digong ngayon ang buhay ni Kibulog. He has the power to hide and he has the power to kill, to crucify. Yan o yan. Anong gagawin mo dyan? Kung ako, mag-iisip din ako, baka kagaya yan, yung sinabi ni Atty. Claire, doon sa vlog ni Atty. Claire, no? Pinapahamak niya siya doon, sa salita niya, si Digong, pinapahamak ni Kibuloy. Parang tinasabi niya kay Kibuloy na lahat ng kamalian ko, sinalo ako niyang tao na yan. Siya ang nagpalusot sa mga kamalian ko rito sa Davao. Kinunsinti niya ako. Ano sa palagay niya mga cheat? Yun yung kaso niyang rape na isinampa sa kanya, dismiss. Yun. Tapos yung mga sinabi ni Atty. Claire na mga kung ano-anong nilakad ni Digong. Kaya ayos. Lusot. Noong mga panahon na yun, hindi pa ho presidente si Digong. Mayor pa lang yata nung mga nasampahan na siya ng kaso, yung Prayer Mountain, dapat tapos hindi dapat matuloy. Di ba? Mga boss, yun. Kaya yung sinabi ni Kibuloy na yun, medyo baka napagano na tinawagan daw siya nawagan ako. Sabi niya, bahala ka diyan kay Jesus.
Ako bahala sa mga hudas na to. Sabi raw sa kanya, sabi tawa na naman sila. Ba, medyo hindi maganda ang pilantik ng dila, no? Kung si Digong, ha, parang pinapahamak mo si Digong nung Kibs. Ha? Oh. Parang inaamin na ni Kibs na partner in crime sila sa Davao. Di ba? Di ba mga boss? Doon sa vlog ni Atty. Claire na yun, ha? Parang inaamin ni Kibs na partner in crime sila ni Digong. Di ba? O bakit? O mali eh. O kung hindi nilakad, sabi ka, o di bawal pala yun, di ko alam na bawal. Pero sabi ni Digong nyo, o ako bahala dyan. O di ba? Bawal ha, pero sabi, ako bahala dyan. Sige, tuloy. O ay nako. Sige nga mga boss. O kaya kung okay Digong. Ba, huwag ka susuko. Diyan ka lang sa tabi ko, huwag kang lalayo. Diba? Eh baka kung ano pa ikanta nito eh. Wala pa yan at oh. Ano sabihin mo yun na inamin mo na partner in crime kayo ni Digong? Oh, di ba? Oh. Kung ako kay Digong, pag-iisipan kita. Hindi ko gagawing malayo ka sa tabi ko ng ganun-ganun lang. Baka kung ano-ano ikanta mo eh. Di ba? Oh. Nakakakanta siya eh. Oh, nagkakanta siya eh. Ako dati ganito. Oh, may kaso akong ganito, inayos ni Mayor. Oh, may kaso ako ditong ganito, inayos ni Mayor, ayon sa vlog ni Atty. Claire. So, partner in crime sila. 'Di ba? Oh, tsaka yun nga paulit-ulit, hindi ako naniniwala si Digong sa mga pinagsasabi niya. Na siya ang appointed son, hawak niya kaluluwa kung ano, hindi. Mag-collab na po tayo mga boss. Marami po ito eh. Kakahiya naman kung hindi ko mababasa, ano? Kalat ni Baya, shout out. Hello, Miss Akira Milos. May you have pleasant day. Ingat, sabi niya. Wala si Akira kasi. Nakakausap mo ba siya? Basta kabayo, guwapo. Erwin Barela, shout out ha. Road to 23k subscriber. Matagal pa yan, friend. Okay lang yan. Ha? Erwin Barela ulit, oh. Iyakin para si Kibuloy. Eh, talagang maiiyak siya. Pero, bukang peke. Kilmani. Welcome to the club. Isa sa mga naunang sinabi niya ay ang tunog may kayabangan sa sinabi niyang simple lang ang mga kaso niya sa US at dito sa ating bansa. Pero nagtatago siya. Naiiyak siya. Grabe. O, iba. So, para sa akin, natatili ang ano ko. Baliw ho yan tao na yan. Baliw. Oo. Sabihin mo, hawak mo yung kaluluwa ng tao, dadaan sa'yo kung di ka siraulo ka talaga. Kalat ni Bayaw, sabi niya, good afternoon, Karoke. Patutayin mo na ng gusto, Karoke. O, ito na naman, kalat. Yan, wala yan. Simpleng case lang yan. Hindi yan tatalab sa appointed son. Banatan mo sila, paring Apollo. Ito ka na naman. Ay, palabiro lang ho si kalat niya. Magkakasama ko kami yan doon sa ano. Team Alapaap. Kalaban namin si Kabayo. No. Si ano yung siya raw, si ano. FLM. Rosalia Gasmin. Welcome to the club. Rosalia Gasmin. Always BBM. Oh, BBM talaga siya daw, always. Ako, always Lenny kasi ako. Pero nandyan na yan eh. Alangan naman. Oh, di ba? Sabi nga ni Percy, di ba? Tayo magagawa dyan. Oo. Nalangan, kesa naman mabalik na naman sa Duterte, di ba? Erwin Barela ulit, oh. Basta alipore si Digong nyo Duterte, mga balasubas. Aba, same feather flocks together. Friend Erwin Barela. As simple as that yan eh. Librado Ludovico, shout out. Walang bayag, pakyu. Isang bala lang, tapos na ang buto-buto. Tapos na ang maliligayang araw mo, peking pastor, pakyu, kibaliw. Mait ulo ni Librado.
User, shout out. Buisit ka, Kibuloy. Rape ang kaso mo, saka maka-China ka. Panagutan mo. Pero kinakabahan ako, masama amoy ha, masama amoy. Oo. Sana tama ako, no? Mukhang namamaalam na nga eh. O, di ba? Aalay kong patak ng aking dugo. Mukhang masama amoy. Totoo. Diba? Erwin Barela ulit. Nababaliw na si Kibuloy, sabi niya. Estrelita Heroes, shout out. Hello po, Sir Roque, watching from Japan. Happy weekend po. Happy weekend. Oy, happy Sunday mga friend. AJ Reyes, shout out. Pag naniwala ka sa sinasabi niyan, tapos ka. Ang ganda na sinasabi niyan, gago yan. Ang dami mong sinasabi, lumutang ka, gago. Hindi na yan lulutang, AJ. Oo, hindi na yan lulutang. Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Di ka makapaniwala, Kibuloy, dahil nanghihinayang siya sa mga humahabol sa kanyang mga babae at mga nakaka-night duty niya. Ikaw ba naman one of the world's most richest religious leader sa isang iglap, bigla kang naging one of the Federal Bureau of Investigation most wanted sa Amerika, ganun din dito sa Pilipinas. Ang masakit pa, pinalalabas pa niya na ang mga ginagawa daw niya ay with honor, kahit daw patay na siya dito sa Pilipinas. Wag lang sa Amerika, mamamatay daw sa pamamagitan ng hustisya, kalayaan at kapayapaan. Gusto pa atang pagpatayo siya ng gusto pa yata ipagpatayo siya ng rebulto. Pwede namang rebultong putik, anak ng kamote. Mukhang yan nga ang tumbok na salita ng bugok eh, no? Mukhang gusto pang patayo siya ng rebulto sa Davao. Anak ng pating, ang pastor na, ewan ko, rapist ang ukinawa niya ba? Mahiwagang hiwa, shout out. Katabi niya, si Digong nyo, pati si Boy Sili, at Inday Syunga, habang nagsasalita siya na oras na yan. Mukhang may alam si Mahiwagang hiwa, Estrelita Heroes, sabi niya, Sir Roque, kumbaga po sa basketball, tambak na po si Pacquiao. Yun nga lang, tambak na ng kaso. Ay, oo. Ay, naku kayo. Ed Torres, shout out. Good PM, Roque. Huwag mo akong lolokohin, Kibulog. Nagpapaawa ka lang. Lumabas ka na sa lungga mo. Di ba ang request mo dalhin sa korte ang kaso mo? Ayan, nasa korte na. Ayaw mo namang harapin. Numero 1 kang sinungaling. Patunayan mo sa korte na wala kang sala. Iyakin ka pala. Weather lang yan. Understand? Totoo. Pero hindi umiiyak yun. Pwede rin. Pwede umiiyak yun. Talagang kuminsan nakakayak yung sitwasyon niya ngayon. Oo. Wala na siyang ari-arian. Halos binigay niya na kay Digong lahat ang karapatan bilang administrador. Di ba? At hawak ni Digong ang buhay niya sa mga oras na to. Saan siya pupunta? Sige nga. Punta siya kay Bato. Punta siya kay Bongo. Tatawag si Boss, nandito to. Si Kibulog. Ay, wag niyong ano yan. Yari kayo dyan. Di ba? Hawak mismo ng kanyang BFF na si Digongyo ang kanyang buhay. Di ba? Doon lang siya. Hindi siya po pwede lumayo doon. Lalo na kung ano na nag-hallucinate na. May mga drones daw na siya. Wanted daw siya sa dala-dalawa daw ang pinagkaisahan daw siya ng Pilipinas at Amerika. Anak ng patik talaga. Danilo Proilan, shout out. Bakit kailangan protektahan ang iyong sarili, son of God? Baliw ka talaga, sabi niya. Totoo. Estrelita Heroes ulit. Natatawa po ako sa inyo, Sir Rox. Real talaga po about sa inyo po kay Kibulok.
O, ngayon ko na, ngayon ito, lumabas, di ba sabi ko. Hindi ka pwedeng of all sa mga probinsya, diyan ka sa Davao, nagpaikot na ikaw son of God. Naka ano ka? Nakapagpaikot ka diyan. Tusong-tuso yan si Digong, o di ba? O. So, yun nga ano, pinahinto ni Digong yung kapa, o di ba? O, walang nagrereklamo pa sa kapa, ha? Ni-raid pa yun. O. Tapos ikaw, sabihin mo son of God ka, o di ba? Patatawag ka ni Digong. Kaya rito, anong sasabi mo diyan? O, di ba? O. Nakita, marami, may naniniwala. O, nag-umpisa nga lang daw siya sa kikinsi. Dami. Sige. Tuloy mo yan. Sa likod mo ako. Yun ang nangyari, di ba? Sabi nga, sa vlog ni Atty. Claire. Lahat ng ginagawa niya doon. Aayusin ni Digong. Pagka may nagreklamo, Digong, sinundali ang nasa likod. Okay, tira ka lang, tira dyan. Meron pa nga mga sinasabi yan, yung mga kinamkam na lupa. Diba? Na nangamatay. Absuelto. Diba? Maglalabasan yung mga yan. Diba? Federico Mandak, shout out. Simpleng kaso lang pala kay Kibuloy yung rape, child, and human trafficking, dollar smuggling, etc. Para sa kanya dahil self-appointed daw siya ng Diyos, wala siyang pagkakasala. Sobrang pagkabaliw na ng taong to. Lalo na itong mga naniniwala sa kanya. Lamang kasi yung mga taong ang daling paikutin. Matulungan ng konti, ang tingin sa kanya, tagal pagligtas na, paranoid na. Go, Kibuloy, laban lang. Panindigan mo, patay kung patay, huwag kang pahuhuli ng buhay, ha? Sabi mo nga, para kagaya ni Rizal, nagbuhusan dugo para sa mga Pilipino. Umiiyak daw, parang peki yung iyak para makakuha ng simpatya. Go, Kibuloy, sacrifice mo na sarili mo para sa ikatatahimik ng Pilipinas. Ay, patay tayo dyan. Marilo Pabianak, shout out, ha. Kung may tears of joy, itong si Kibuloy, tears of desperation, full of bitterness, full of loneliness. Kasi naman, inabuso mong masyado ang pamamayagpag. Nalimutan mo na pahiram lang ng Panginoon ang mga dinanas mong karangyaan. Panginoon? Hindi Panginoon na nagpahiram sa kanya. Si Digong. Yan tignan mo yung vlog ko na ko. Kung talagang hindi siya pinoteksyonan ni Digong, hindi siya nakapaglumaki. Di ba na? Tsaka yumaman siya ng todo nung naging presidente na si Digong. Pero nung mayor pa lang si Digong, yung mga tumitira sa kanya, si Digong ang nagproteksyon sa kanya. Di ba? Kaya hindi Panginoon ang nagpahiram. Masyado ang nalasing sa buhay, hari sa iyong kingdom. Matuto kang humingi ng kapatawaran sa nag-iisang Panginoon. Federico Mandak, shout out niya. Yan ang maganda, yung manlaban siya para yun ang tunay na redemption na sinasabi niya. Diba? Soilo Flores, shout out, ha. Ang sarap ang sarap paluin sa ulo niyang hayop na pastor na yan. Gagawin pang tanga at gago ang mga taong bayan. Akala niya may naniniwala pa sa kanya. Sobrang baba ng tingin sa pag-iisip ng mga Pilipino. Salot talaga, Kibuloy. Galit si Soilo. Joe Flores, my friend, shout out. Jeff Ramos, shout out. Friend Jun Lagon, shout out. Pel Abot, shout out. Karaoke. Hindi ko matagalang makinig kay Pacquiao. Lakas tama niyan. Kaya ilipat ko muna. Mahiwagang hiwa ulit. Gusto niya pala mamatay sa kapwa Pilipino. Gusto niya palang mamatay sa kapwa Pilipino. Ako na lang papatay sa iyo, Kibuloy. Naman to. Lucifer, shout out. Kibbs,
Sa USA, di ka kakasuhan ng walang dahilan. Di ka magiging wanted sa FBI kung ang mga investigador nila ay walang nakita. Ngayon, puro ka puti. You know what? You sound like racist for your statement. But yung redemption na sinasabi mo, parang katang isip mo lang. Walang pakialam ang CIA sa kaso mo. FBI lang ang may hawak ng kaso mo. Pasensya ka na, Lucifer. Tatatanga-tanga yan. Kung ano tingin sabi. Virginia Chongko, shout out. Good day. Takot na siya, sabi niya. Elizabeth Iscareo. Good afternoon, Sir Rox. Ang galing ni Kibuloy na ito. Magpaikot. At akala niya, maniniwala pa kami niyan. Hoy, Manyakis, kung simpleng kaso lang yan, bakit ka nagtatago? Ginagago mo kami, Manyakis ka. Sa dami ng ebidensya at pati ibang bansa, pare-pareho ang kasong Manyakis mo. Matapos sasabihin mo na simpleng kaso, at sino ba ang may kagagawan ng kamanyakan na yan? Di ba ikaw yan, Kibuloy? Sa sobrang takaw mo sa laman ng kabataan, minamanyak mo sila at ginagamit mo ang sinasabi mong son of God ka, kuno. Hoy, di mo kami maloloko, buwang ka, at wala nang tornilyo yung utak mo. Manyakis, baboy ka, demonyo. Dapat sa'yo, i-firing squad ka ng patiwarik, kakagigil ka. Galit si Elizabeth Iscarre, grabe galit nito. Ikibulog, ah. Elizabeth Iscarre ulit, oh. Good afternoon, Sir Rox. Ang galing ng kibuloy na to. Magpaikot, akala niya maniniwala pa kami niyan. Oy, nabasa ko na to. Nestor Porcingula, shout out. Sir Roque, lamang lang ng konti si Trump kay Pacquiao sa dami ng kaso. Ano? Lamang lang ng konti si Trump kay Pacquiao. Mas maraming kaso si Trump nga ron, Nestor Porcingula. Porcingula, ha? Nestor ulit, oh. Sir Roque, iiyak din yan. Iiyak din kaya si Digong pag may warrant na ng ICC. Natin, malapit na eh. Expected by June. Ha? Elizabeth Iscarre, oh. Naku, Sir Rox, nagpapapogi point lang itong Manyakis na ito na mga naniniwala sa kanya. Pareho kasi silang mga bobo at gunggong. Hoy, di ba son of God ka? Pakilabas ang power mo. Di ba yan ang pinagmamalaki mo sa mga member mo? Yun nga, wala na. Elizabeth Iscarre ulit, oh. Ano ba pakialam ni BBM sa kaso mo? Ikaw ang gumawa niyan. Kasi nga, di mo mapigilan ang pagkamanyak mo at sobrang ganid sa laman. Mahiya ka sa pinagsasabi mo. Sinong maniniwala sa'yo? Naku, kung ako si BBM, ipinahuli ko na yan at ibinigay ko na sa FBI para dun ibitay. Kasi walang makikialam dun na ma-impluensyang tao. Dun ka dapat, Manyakis. Teka, di ba si Digong mahilig din sa chipay? Same feather, flocks together, di ba? Kaya, yan ang nagpapatunay na talaga ito si Kibulog nito. Peki itong hype nito. O, di ba? Walang niya talaga. Kalang ginamit. Pero dami kasing... Pero anyway kasi, alam mo, mga tao, mga boss, lalo yung mga mabababang laylayan na sinasabi, pag nakita nila na ang kasama nito si Kibulog, mga malalaking tao, mga politiko, ganyan, di, ang isip nila, yung mga, kung itong mga to naniniwala, kami pa kaya na mga mahihirap lang, maniwala na rin kami sa sinasabi nito. Di ba? Elizabeth Iscarre ulit, oh. Naku, Sir Rox, ayoko nang marinig ang buwisit na boses nito. Nagpapaawa ko kampo ni Satanas ang mga ito. Ay nako, ang daming mga bobo at gunggo ngayon na para naniniwala ka sa pinagsasabi nito. Pwe ka, ang sarap mong duraan sa muka. Mainit ang ulo ni Elizabeth. Joji Serrano, welcome to the club. Pag nahuli yan ng FBI, Karoke, kawawa ang puwit niyan. Rape ka pa. Gagong kibulog. Gagong kibulog ka. Sa puwit ka, sisintensyahan.
Onofre Jara, shout out Sa kabilang punto, meron ding magandang epekto itong pangyayari kay Kibulok. Dahil sa kanya, makita ng ating kababayan ang totoong kulay ng mga hunghang at ugok na politiko sa Senado. Yun! Mismo! Sana makatulong ito sa pagpili. Sana makatulong ito sa pagpili ng natin sa eleksyon kung sino talaga ang may isip at maaasahan na senador. Kaya itong sina Mr. Suabe, na prinsipe ng kabubuan, at si Babalina, at si Aling Tianak, Cynthia, at Bongo, pati si Subiri, Kadiri, mga basurang sa Senado na pinapasahod natin ay huwag nang iboto. Sana nga ganun. Joel Madrona, shout out. Dutertaning yan, mga piling untouchable. Joel Madrona ulit Lalaban siya para makakuha ang dangal ng kababaihan na pinwersa niya. Nelia Maisa, welcome to the club. Sir, natatawa ako sa inyo. Okay ka rin magpatawa about Kibuloy. Hindi ako nagpapatawa. Cassandra Daisy, shout out Nakapentanil kaya si rapist Kibuloy na made in China. Supplier kaya ay ang administrasyon niya na si Digonggong. Dalawa ang pagkatao, manik o matapang. At depressive dahil pa sa iyak-iyak pa siya. Tapos na ang misyon niya sa mundo na maghasik ng kawalangyaan. Digonggong, swabe lang ang pagbigay ng pampatulog para hindi ka halata. Di ba sabi nila sa Kanyas, pag masyado ka ng maraming alam at pabigat ka na sa sindikato, bilang na ang oras mo. Rapist Kibuloy, stay awake, baka isang araw hindi ka na magising. Mga kayamanan mo, balik sa mga Duterte at cronies. Sino ba to? Ay, Cassandra Daisy naman pala Yeah. Magaling, di ba? Sakit yung likod ko, mga boss. Ladies Anita ulit Magandang gabi po, Sir Roque. At kay Labing Wife mo po. At salamat sa viewers mo po. Stay safe. God bless po tayong lahat. Ladies Anita ulit Kibulok. Kibulok, tanga, hindi ka namin kaibigan at kailangan mong manawagan sa OFW. Tanga, para kang presidente. Naku, rapist ka, manyak, pati pala Ukrainian at Russian na 8 to 10 years ang edad, nire-recruit mo para lang kumita ka. Napakawalang ya sa dilang hayop, sa lahat ng animal ka, nasisikmura mo lahat. Hindi totoo na appointed son of God ka. Para sa akin, son of the beach ka. Bullshit ka po. Lumantad ka na. Wag nang dada, Kibulok. Bakit kailangan mo magtago kung totoo ang mga issue mo? Harapin mo na, hayop ka. Nakita ang ulo na ito si Ladies Anita. Ladies Anita, Sir Roque, hindi po ako galit, nanggigigil lamang po ako. Wilma Takahashi, welcome to the club. Natakot din siya, kaya naiyak. Ladies Anita ulit Tanga ka, Kibulok, gagawan ko ng issue kung hindi totoo. Tanga ka, Kibulok, gagawan ng issue kung hindi totoo. Tarantado ka, Kibulok, sa mga pinagsasabi mo na ang Amerika ang nagpupospon. Tarantado, common sense mo, Amerika, gagawan mo ng istorya. Bobo mo talaga. Baliw ka nga. Bigti ka na. Ang daming comment, Ladies Anita. Sir, okay, buso mo.
Hinay-hinay ka po hinay-hinay ka po ng gigil po. Kahit po ako nanginginig na kinilabutan sa mga sinasabi ni Kibulok. Nakibaliw na mabait ang pananalita para kaawaan siya ng taong bayan. Tawanan na lang natin ang rapist maniac, sadista, manghuhot-hot ng pera ng mga member ng KOJC. KOJC niya, mental na talaga yung hayop na Kibulok na ito. Peste ka, leche plan mo. Ito. Rolando Gutay, shout out. Welcome to the club, Rolando Gutay. Dapat malagay yan si Kibulok sa Guinness Book of World Record sa pinakamaraming nadunselya. Oy, welcome to the club Rolando Gutay Tayo tayo dyan. Arnold po si Diego, shout out. Pwede, tawa-tawa. Sumagot si Arnold po Ang sarap kasi makipag-collab sa inyo, sa totoo lang. Ladies Anita ulit Tapos na ang kaligayahan mo, Kibulok. Tawagin mo ng lahat ng Panginoon mo na mga Judas. Kami ang tunay na Kristiyano, hindi ikaw. Tanga ka, Kibulok. Tarantado mo. Galit, may ulo talaga to. Ladies Anita naman, bravo Kibulok. Sa kabaliwan mo, stupido. Ay, nako. Kung nakakamatay lang, patay na itong buwang na ito sa totoo lang, di ba? Lorna Bele, shout out. Kawawa si Kibaliw kasi nakikinig siya sa mga bulong ng mga lawyers niya. Walang bait na sarili. Di ba? Hindi pala hindi na bulong ng lawyers niya to. Baka wala nang dumidikit dito Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyo may bahay. God bless you always. God bless Raul Villanada. Raul Villanada ulit Hanip si Kibulok, talagang kakaibang level lahat. Sinungaling. At siya lang ang tama may tama. Baliw nga. Anong gawin natin dyan? DZ Day Sigurd. Shout out. Tingin ko, duda na rin siya kung siya nga ba ay disappointed son of God. Raul Villanada ulit At nagko-kondisyon pa. Hoy, Kibulok, sundin mo muna ang kondisyon ng warrant mo. Yun nga, may sarili pang kondisyon ng gago no? Gago talaga. Ladies Anita na naman. Yang iyak ni Kibuloy ay drama lang yan para makawaan siya ng taong bayan. Tawa-tawa. Bakit kailangan pa niyang umiyak? Hindi siya dapat kaawaan. Tuloy mo na lang, Kibulok. Ang kumain ng bibingka ng minor de edad para bago ka matuluyang pumanaw. At least busog ka sa bibingka ng minor de edad. Kasama ni Kibulok gabi-gabi ay bibingka na kulubot na. Di wow, tawa dito. Lorna Beles Kumukuha lang ng simpatya si Kibaliw sa publiko kaya nag-iiyak yan. Baliw ka talaga, Kibaliw. Luma na yan drama mo. Kaya nga, ewan ko siya, gago na to. Gusto pa yata maging, dramatic actor, ang gago. Rolando Gutay ulit Ikaw man ang posibleng makulong sa Amerika. Isipin mo nga, titing kabayo, babare na sa puwit mo, bakit hindi ka maiiyak? Uy, Rolando Gutay welcome to the club Shirley Jaser, shout out Tawa-tawa Shirley Puro puti ang dahilan samantalang nagpakasarap naman sila sa Amerika. Huwag mong baliktarin ang lahat, Kibs. Marami kasing kasalanan lalo na sa Diyos. Ginamit mo ang Diyos dahil sa pangbubudol. Yan na ang bad karma mo. Huwag nang paawa at kunwari walang kasalanan. Manyak ka kasi. Fake pastor ka naman talaga. Okay, di po ba Sir Rox? Okay, di po ba Sir Las Cañas? Oo. Alin tayong shout out Sinungaling kang Kibaliw na rapist ka. Paawa, ipik ka pa dyan. Ipakita mo ang angas mong rapist ka. Ang galit din si Arlene. Arlene tayo na naman. Tay, saan kaya hinuhugot ang kapal ng mukha niyan? Ang kapal ng kasinungalingan niyan. Ikaw naman. Same feather flocks together nga sila. Ikaw naman.
Miguel Soriano, shout out, sabi niya. Yung ama, binabanggit ng gago na yan, si Jesus Christ, na nag-appoint sa kanya. Kaya hindi niya binabanggit sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Kay gago sa ngalan daw ni Jesus na kanyang ama. Hoy, demonyo, lumayas ka dito sa Pilipinas. Punta sa China, ikaw na maging Buddha. Yan nga. Erlinda Aquino, shout out. Kung nabinbin man ang kaso mo ng 4 na taon, kasalanan niya siguro, naglagay siya sa parking fee. Yan nga eh. Rodelia Alpilor, shout out. Magandang araw sa Rox at sa ating lahat. Yan ang napalan ng Kibulo. Nagpakalunod sa tinamasa niyang buhay sa maraming pang pinahirapan. Sa pagyaman niya, siya gumawa ng kapalaran niya. Di niya naisip lahat may katapusan. Kaya tama lang parusa sa kanya. Salamat Sir Rox. Ingat and God bless your family. God bless. Rodelia Alpilor. Arlene Tayam ulit to. Hayop ka talaga. Simple ang pang-rape mo sa 11 anyos. Ayaw mo dun makakulong kasi di ka iti-treat dun ng special. Dito kasi kung anong gusto mo, pwede mo pang makuha. O, diba? David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Kuya Rox, sa mga Rocky Warriors. Gandang gabi po. Pakyu, sumuko ka na. May paiyak-iyak ka pa, ulul. Walang maniniwala at maaawa sa'yo, kundi yung mga miyembro mo lang. Gunggong. Akala ko ba appointed son of God ka? Eh bakit wala kang magawa ngayon? Puro kasinungalingan pa ang lumalabas sa bibig mo. Harapin mo ang kaso mo. Yun lang ang may papayo ko sa'yo. Oo, di ba? Hindi yan nakaharap, eh. Alin Tayam ulit, oh. Naiyak na si Kabiliw. Naisip niya ngayon ang kahihiyan. At naisip niya na limit na ang ginagalawan niya. Di na siya makakapunta sa ibang bansa para mamili ng mistisang bata na aalagaan. Pag first menstruation ay re-rapin na ni rapist na Kibaliw. Ay, nako. Ferdinand San Juan, oh. Good evening, Karox. Tama po ang inyong pahayag tungkol kay Kibs, Karox. Siya ang gumawa sa sarili niyang problema. Tapos ngayon kung ano-ano ang katwirang panlilin lang ang sinasabi mo, Kibs. Pati si PBBM ginawa mong dahilan kung bakit ka nagkaganyan ngayon. Ang katotohanan pa rin ang mananaig. O, di ba? Sira na ulo talaga niya. Matagal ng baliw yan eh. Rosario Amansik, shout out. Karox, ingat ka. Karox, ingat ka sa puso mo. Our blood pressure mo sa fugitive na yan. At parang naiinis ka na. Ako busit na sa taong ito. Dapat lumabas na ito at huwag nang magtago. Daldal siya, Karox. At nasisiraan na ng utak. Matagal na sira utak niyan, friend. Rosario Amansik ulit, oh. Sira tuktok din siguro ang maniniwala pa sa kanya. Ano, Karox? Oo. Mas grabe, sira. Oh. Kel Money, sabi niya, malamang sa sobrang kaba niya, sa nakikita niyang hahantungan niya, kung ano-ano na lang ang pangatwiran at kadramahang pumapasok sa isipan niya, pwede. Cornel Martinez, welcome to the club, Cornel Martinez. Alangan namang kaibiganin ni BBM ang inchik na mga tarantadong yan, bugok. Mainit yung ulo. Jack Roma Santa, welcome to the club. Nakaka-PI, hindi nagtatago pero hindi makita, baliw. Pareho lang kayo ng mga Duterte at Aliporis niya. Ano nga ba? Virginia Parkinson, shout out. Pawa effect lang yan, pang pamas. Oy, Kibuloy, I feel sorry for your life. I feel sorry for you. You're like a kid. Mommy, help me.
I'm in trouble. Who? Virginia Parkinson ulit. Oh. Buong bansa Buong bansa nakakahiya si Kibuloy. Manyakis pareho ni Duterte. Sabik sa mga babae, manyak. Same feather flocks together. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ha? Ito ko niniwala. Lord. Chupista Bunao, shout out. Good PM po. Tawa-tawa. Kuya Rox, ang puso mo, ingat ka, wag mong patulan yung baliw na yan eh. At yung mga nagtatanggol kay Kibaliw ay mas baliw pa sa baliw. Totoo, Chupista. Friend Shervin sa PEDA. Oh. Shout out, Christy Ansen. July 7, Alcantara. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo mga boss. Bilinda Magtangob, shout out. Brother Eli Asisio, shout out. Eman Escalona, shout out. Sabi ni Tia Deli. Naku, kawawa naman ang bata-batuta. Ang buhay nga naman ay sadya pong malupit at talagang weather lang po, Sir Rox. Sa grabe pong mga ganap sa mala teleseryeng talambuhay ng Only Son of God, pati tuloy si Sister Grace di na tuloy natin nakumusta. Sana si Sister Grace maging leksyon at aral sa puso at isipan mo ang naging malupit na ganap ngayon kay Master of the Universe. Ano po? Na kahit gabundok mong pera, di ka maliligtas at di ka may sasalba kapag naningil na ang tadhana. Pag-isipan mo sanang mabuti, sister. Ang buhay ay parang gulong lang yan. Minsan ikaw ay nasa ibabaw, pero ang malupit, paano kung ikaw na ang nasa ilalim? Masarap mabuhay ng masaya at tahimik, sister. At may pagkakasundo sa pamilya. Wala friend Pero anyway, lalambot din yan. Ang Diyos ay palaging handang magpatawad at umunawa. Basta lumapit ka ng taimtim sa puso mo. Ang kapatid mo pa ba ang hindi mapapatawad sa iyo? Payong kapatid, sister, kung saan ka man dadalhin ng puot at galit mo, sana pag-isipan mong mabuti. Wala na ang isip Pero pera at kayamanan, wala lahat kwenta. At silbi kapag araw-araw mong dala at bit-bit sa dibdib mo ang galit at suklam para sa kapatid mo. Wala ngang rason, friend. Baliw yan. Si Gracing Sai, baliw. Oo. Lapit ng bahay namin dyan, friend. Sabi ko sa iyo 30 steps lang ang layo. Step, ha? Oo. Kung hindi totoo sinasabi ko, pupunta siya rito. Oh, di ba? Friend Shervin. Racing Sai, may vlog ako sa iyo. Hintay mo. Talagang ayaw mong umayos no? Ha? Tuloy natin kay Friend Shervin. Di ka mailigtas tulad ng pagkakalos na salop na ginawa ni Lord kay baliw na Kibulok. Kaya isip-isip din, sister, hanggat may panahon pa na ibinigay sa iyo ng Diyos, Sister Grace. Yun lang po, and thanks you, Sir Rox, sa pagbabasa ng makahingal na makaubo na mahabang nobela ng iyong Tia din. Shout out sa lahat ng aking mga Rocky Warriors the Great. God bless po. Ingat po palagi, Sir Rox. Ikaw din. Virginia Parkinson ulit Malaking tao si Gorilla Dutae ang nagtatago kay Kibs. Virginia Parkinson ulit. Dapat i-circumcise si Kibulok para hindi manganak ang babae na nasanggol na demonyo. Wala, pag nakabuntis nga raw, sabi ni Arlene Stone, dinadala sa ibang bansa. Pinapalaglag. Bawal sa kanya magkaanak Kasi nga, pag ganun, mahihirapan yung partner niya na baka biglang may maging anak yan na may matalino na ipaglaban na ganun magugulo yung hatian, yung kayamanan na alam niyo na, you know what I mean. Chupisto Bunao ulit
Jack, tama ka, nabaliw ka talaga. Itunulan mo pa sarili mo itinulan pa ang sarili mo kay Rizal. Hoy, kumain ka na ba? Kung ano-anong pinagsasabi mo, kung buhay lang si Rizal, batukan ka lang ni Rizal at Andres Bonifacio, tabakin ka lang nun. Tumigil ka na, nakakaumay ka na. Chupista ulit, oh. Kuya Rox, paglabas ni Kibaliw, pantay na rin ang paa niyan, gaya ni Sulweta. Good night po. Kung lalabas pa siya. Kung ang ibalita ay malay namin kung saan na yan. Alam mo naman yan, he owned the universe. Di ba? Ted, shout out Ted. Umiyak si Kibuloy sa kanyang sariling drama. Gusto niyang mamatay kung Pilipinong papatay sa kanya. Paano kaya papatayin? Taguan ng tago bugok. Lumabas ka para ka mapatay. Misael, shout out Hoy Pacquiao, sino niloloko mo? Sarili mo lang, bugok. Ngak ka ng ngak lang. Wala ka ng lusot. Mabuti pa, maghanda ka na lang ng maraming pamada at palmolive. Yata yun? Ewan. Ito. Armando Cabrera, shout out. Maganda kung lalaban si Kibuloy sa mga pulis na uhuhuli sa kanya para mabawasan naman ang masamang tao sa ating bansa. Mismo. Ayan to. Benny D. Tungol. Welcome to the club. May katapusan din ang lahat ng kasamaan. Mismo. Librado Ludovico. Si Gato Rizal ay isang tunay na bayani ng bansang Pilipinas. Pero ikaw, tunay isang tarantadong ulol mali. Malibogs, ungas. Nga Normando Reyes, oh. Magaling si Pacquiao mag-storytelling alay. Hindi, binabasa niya yon, kaya nga hindi pinakita na basta audio na lang oh, di ba? Normando Reyes, oh. Baka natatawa pa yung gago na yan habang binabasa niya yung mga pinagangangak niya, di ba? Kung simpleng kaso lang ang kaso ni Pacquiao, sa tingin ni Pacquiao, ano kaya sa kanya ang seryosong kaso para sa kanya? Yun nga, yung siguro ang seryosong kaso para dyan kay Kibulok, yung kagaya nung ginawa ni Digong. Patay. Pero mga rape, simple lang yung mga kaso na ganyan. Mga child abuse, walang kwenta yan. Kailangan yung talagang kagaya nung best friend niya na talagang papatayin. Dised, shout out. Buti nga sa'yo, loko, sabi ni Dised, oh. Jesse Guse, shout out. Si Rox, naghihintay na ang bagong kingdom ni Bulugang Pacquiao sa Munti. Siya naman ang bibiyakin sa Wetpo. Anong honor meron sa'yo? Anong honor meron sa'yo? Third o fourth? May honor pang sinasabi, gago. Romeo Jimenez, shout out Ang maniniwala kay Kibulok, mga mangmang, kasi hawak ni Kibulok ang mga kaluluwa nila. Walang dadaan kay Ama na hindi pinirmahan niya. Amen. Richard Ramos, shout out Pag guilty, ganyan palusot ng manyak na pastor na yan. Demonyong Kibs. Richard Ramos ulit mga member lang niya ang naniniwala sa kanya at ibang siraulo, DDS, mahuhuli din yan. Hayop Diyos ang gagalaw dyan. Marcelo Santa Ana, shout out Isang oras tayo mga boss. Marami kasing salapi si Pacquiao, kaya hindi makasuhan. Siya ang nagsasabi na si Duterte ang umayos sa mga kaso niya. Saan galing ang salapi ni demonyong yun? Siguro yan napunta yung intel pa ni Digong nyo. Gulat ako kasi mas mayaman pa siya sa sekta ng Iglesia ni Cristo. Iglesia dekada pala, ilang dekada pa lang yang
kumpara sa iba, di ba? Kaya nga. Marcelo Santana, Karoke, yan lang ang katapat na son of God and daughter of truth, Risa Ontiveros. Hindi niya kayang suhulan ng salapi. Haharapin niya daw ang kaso sa korte. Ayun, tatago ng animal. Totoo, 3JC Hope, shout out, Wow, meron bang fugitive na demanding? Only Kibbs can. 3JC Hope ulit, Xerox, tama si Ka Enzo, delusional si Kibbs. Yung bang sa isip talaga niya, yung mga kasinungalingan sa isip niya, at nasa harapan na niya, pinaniniwalaan niyang totoo. At alam mo ba, ang gamot dyan, hindi ko mabasa yun, anti-psychotic drugs? 3JC ulit, umiiwas siya. Hindi dahil sa ano pa mang dahilan. Umiiwas siya sa batas dahil takot siya once na mahuli siya. That's it. Pasok na siya sa banga. Here comes the FBI. Charlie Way, shout out. Kibbs, San Quintin, California prison is excited to see you. Hello, Sir Rox. Charlie Way ulit. Kibbs, you're going to get a new tattoo design. Priceless. Arlem Morales, shout out. Tatay Rox, best actor si Pacquiao. Sa pag-iyak niya, halatang drama lang. Totoo. Romeo Jimenez, shout out, Sabi niya. Bakit biglang wala na sa eksena si Robin Sili? Ilang ulit siyang sinasabi sa court na lang ikaso. O paano na? Pahiya si Sili, tahimik ngayong kayabangan niya. Asshole. Wala, hindi may imik siya si Kimo. Kimo, nasa korte na Kimo. Hoy, Kimo, oo. Baka may alam ka, Kimo, kung nasaan yan si Pacquiao, Sabihin mo naman. Al-Ulalia, shout out. Nasanay sa panluloko si Kibaliw. At lalo siyang namayagpag nung panahon ni Duterte sa kapwa niya manluloko o mambubudol. Sorry siya ngayon. Hindi na nakaupo Duterte. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Soylo Flores ulit, Jun Lagon, my friend, shout out. Paano hindi siya magiging under surveillance? Sexual offender siya. Galit na galit ang mga puti sa ganyan. Yun naging kapitbahay na lang. Ipipetisyon kanila So, Rodelia Alpiloro, Oy, ayan. Yan ang napala mo, manyakis ka kasi. Puro ka pasarap. Buwisit ka. Salot ka sa bansa natin. Dapat ka nang kalusin. Umapaw muna sa loop mo. Kakapundi na yan, Sir Rox. Sa totoo lang po. Talaga. Ramon Valencia, shout out, Bossing, meron pang baliw. Bossing, meron pang mas baliw dyan. Yung mga naniniwala sa kanya. At alam niya, tagilid ang buhay niya, baka magaya siya doon sa bata. Ni Bantay, pinatahimik dahil marami nang alam. Baka kumanta. Hindi malayo yan, Ramon, sabi ko. Hindi ng kutob ko, kala mo. Ramon Valencia ulit, Binabanatan nga ng grupo niya si BBM, hindi man lang gumagawa ng aksyon o nagsasalita sa mga pinaggagawa nila. Ngayon, sasabihin niya si BBM si Raul na talaga ito, malamang sniper ito ni Gongdi. Hindi, pwede namang atake sa puso. Ano ba yung kinamatay nung nasa Bilibid, yung diniklara ng mga pulis doon na binangungot ba ng tanghalin tapat? Meron yun, alam niyo ba yun?
Yung pala, nung chinek ni Fortune, sinukluban ng plastic sa ulo. Ha? Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, mga vlogger yung mga nagko-comment sa kanya. Try mong magbukas ng ilang profile. Puro walang picture yan. FB walang laman. Oo, Ramon Valencia ulit, oh. Uto-uto din pala yan. Sinasabi lang sa kanya na mga abogado niya na maniwala agad siya. Alam baka ang nag-utos sa apat na abogado niya scripted. Yung boss kaya pala ang nag-utos, kinukondisyon na ang utak niya para pag may pumatay sa kanya, ang sisi sa mga puti. Talo pa nito si Taning sa kasinungalingan, katulad ng BFF niya. Totoo yan, Ramon Valencia ulit, oh. Karox, kumusta na lang sa lahat ng ka-warriors? At God bless sa lahat, especially kay commander mo. Na-high blood ako sa kupal na yan, pati si Rizal dinamay pa. Ako sa totoo lang, dito yan matitigok. Ipapayari yan, kaya huwag na siyang mag-isip na sa US siya matigok. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang alas 6 na po dito. 5:30, gano'n. Salamat to sa mga dumadagdag subscriber, no? Magkomento kayo. Oo, ang galing ho ni Atty. Claire, ha? Ang galing ho talaga. Believe ako, ang husay. Sana tumakbo kang senador. Talagang yan ang kailangan ng Atty. Toto Kausing, shout out. Sino pa ba yung mga ka-member natin? Si Vlogcaster, shout out. Atty. Enzo Recto, shout out. Bunyog, huwag niyo pong kakalimutan sa 2025. Oh. God bless mga boss.